we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Pagputol ng isang lalaki sa linya ng 10 CCTV sa isang barangay sa Dagupan City, nahuli kam. Ilang benepisyaryo ng 4Ps nanawagan ng dagdag na kabuhayan at tulong mula sa gobyerno. Brigada Eskwela 2024, umarangkada na ngayong araw. At class at elegance ng kapuso artist, Sparkle Stars at iba pang personalities stand out sa GMA Gala 2024. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag niya na hindi ipinagwawalang bahala ng kanyang administrasyon ang hinaing at hirap ng bawat Pilipino. Patuloy umunong pinapalakas at binibigyang halaga ng gobyerno ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa. Ipinagmamalaki rin ng Pangulo na ang Kadiwa Centers ay nagsilbing kaagapay ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. At plano rin ng gobyerno na gawing permanente ang pagdaraos ng mga Kadiwa Center. Binigyang diin ni PBBM na bubuhayin ng kanyang administrasyon ang patubig sa agrikultura. Inihayag din ng Pangulo ang kahandaan ng bansa sa hagupit ng La Nina. Halos 100 evacuation centers na raw ang naitayo sa bansa sa nakalipas na 2 taon. Patuloy rin daw na tutugunan ng gobyerno ang power shortage. Sa usapin naman ng kalusugan, tiniyak din ng Pangulo na bawat probinsya sa bansa ay mabibigyan ng mobile clinic. Samantala, iginiit din ni PBBM na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip lamang kundi pagmamay-ari ito ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mananatiling atin ang West Philippine Sea hanggat nag-aalab ang minamahal na diwa ng ating bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga mangingisda sa buong bansa sa kanilang pagmamatsyag at sakripisyo. Sinabi rin ni PBBM na lahat ng operasyon ng Pogo ay ipatitigil na at inutusan ng PAGCOR na isara ang mga Pogo bago matapos ang taon. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga ginawa at gagawin pa ng gobyerno sa iba't ibang sektor ng lipunan. Samantala, umarangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela 2024. Kakulangan ng upuan ang problema pa rin ng ilang paaralan sa Dagupan City. Para sa detalye, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, hindi mapipigilan ng masamang panahon ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2024 na layong maihanda mga pampublikong paaralan sa darating na pasukan July 29. Idinaan sa motorcade ang ceremonial kick-off ng Brigada Eskwela 2024 ngayong araw sa Dagupan City. Nagtulong-tulong ang mga stakeholders, guro, magulang at estudyante sa paglilinis, pagkukumpuni at pagpapaganda ng silid-aralan. Ang Brigada Eskwela ay sabay-sabay na inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa na layong isaayos ang mga paaralan bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase sa July 29. Para makapag-aral po sila ng maayos, saka matutunan po nila yung kung ano yung tinuturo po ng mga teachers po namin dito. Makatulong po sa guro ng hindi na po sila mahirapan sa paglilipat ng gamit. Pagdating po ng pasukan,
hindi na maayos na po lahat. Isang Federico N. Serralda Integrated School sa mga naapektuhan ng lindol noong 2022. Nagkaroon ng mga bitak ang halos 18 na silid-aralan bago pa ang Brigada Eskwela. Maaga nang isinailalim sa renovation ng ilang silid-aralan kaya tiyak daw na sapat ang mga ito pero may kakulangan daw sa mga upuan. We partnered with other universities to ensure to offset the shortage of our chairs and armchairs and even the teachers' tables to accommodate our enrollees for this school year. Ayon sa Schools Division Superintendent, magpapatupad pa rin ng shifting of classes sa ilang paaralan upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan. May mga interventions na kami for those schools na hindi enough. Magdo-double shift sila. Some learners will come very early in the morning and then another set will come in the afternoon. Pero sa ibang school, this is going to be temporary because we're just awaiting for completion ng mga repairs ng kanilang mga classrooms. Samantala, Chris, dito sa Maluwad Elementary School, idinaan sa simpleng programa ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2024 at magpapatuloy bukas ang pagsasaayos at paglilinis ng paaralan. Samantala, ang Brigada Eskwela ay magtatagal hanggang July 26. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Nanawagan ng ilang benepisyaryo ng 4Ps ng karagdagang kabuhayan at tulong mula sa gobyerno. Narito ang report. Sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hiling ng ilang benepisyaryo ng DSWD sa Mangaldan, Pangasinan ang karagdagang tulong mula sa gobyerno. Isa na rito ang pagbibigay ng panimula o pangkabuhayan upang matustusan ng pangangailangan ng pamilya at mabilis na maipabot ang mga serbisyo, lalo na ang mga apektado ng krisis at nagdaang kalamidad. Siyempre binibigay ng purpose, parang may tulong sa amin ng buhay ko sa mga apo ko. Sana ma'am, mga dagdagan pa yung natatanggap namin kasi ma'am sa mahal sa ng bilihin, pamahal ng pamahal. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Region 1, nakatuon ng gobyerno na palakasin ang paghahatid ng augmentation para sa kinakailangan na food packs sa bawat local government unit sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ngayong taon, nakahanda ang prepositioned goods na abot sa halos na 70,000 sa mga regional at satellite warehouse sa Region 1. Aabot din sa 306,980 individuals ang nabigyan ng benepisyo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Itong AIX po ay para po sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong in crisis situation. Kaya nga po yung nabanggit ko kanina, pwede siyang education, medical, transportation, burial, and food assistance. Kasi kung halimbawa ma'am na 4Ps beneficiary yung isang tao, hindi naman ibig sabihin na excuse po siya doon sa mga posibleng crisis po na maranasan. Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak naman ng DSWD na maihahatid ang iba't ibang programa na layong matulungan ang mga may hirap na Pilipino. Well, dito sa Region 1, ang ini-implement pa lamang ay ang AKAP or yung ayuda para sa mga kapos ang kita program. Ito ay katulad din po siya ng AIX na nagbibigay ng tulong pinansyal. Gayon pa man ang AKAP ay limitado lamang para sa mga individual na napabilang sa mga mababang kita at hindi hihigit sa itinakdang minimum na sahod or minimum wage. Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Ilang kabahayan sa Dagupan City at barangay sa Pampanga lubog sa baha dahil sa high tide at ulan. Tutukan sa report ni CJ Turida. Apektado ng pagbaha ang ilang residente sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City dahil ito sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sadyang mababa raw ang lugar kaya hiling ng mga residente ayusin ang creek doon. Pati mga bata pagpapasok, isa-isa namin silang bibigyan ng butay, atid sila palabas dito sa may karsada. Sana masolve o masolusyonan na po namin kasi kawawa na po yung mga kabarangay ko po kasi mula nung May ay June hanggang ngayon every morning lalo na pasukan na po. Ang kawawa yung mga bata lalo na high tide ngayon.
Umabot sa 2 talampakan ang antas ng baha sa ilang barangay sa Masantol, Pampanga kahapon, July 21. Ito'y bunsod din ng high tide at kalat-kalat na pag-ulan sa lalawigan. Maging ang buong Metro Plaza ng Masantol inabot ng tubig. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Masantol, umabot na sa 4.6 feet above sea level ang antas ng tubig kaya 22 sa 26 na barangay sa bayan ang apektado ng baha. Sa Karatig, bayan ng Macabebe, binaha rin ang barangay ng Saplad, David at Takasan dahil sa high tide. Samantala, ayon sa Pag-asa, nararanasan ang kalat-kalat na pag-ulan sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Karina. Palalakasin ng Bagyong Karina ang hanging habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ngayong gabi hanggang Miyerkules. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Cagayan at Batanes DRRMC nakataas sa red alert status dahil sa Bagyong Karina. Yan at iba pang balita ang tinutukan ni Ivy Hernando. Nakataas na sa red alert status ang lalawigan ng Cagayan at Batanes buhat kahapon, July 21 dahil sa Bagyong Karina. Sa isang phone video sa Batanes kaninang umaga, makulimlim pa ang panahon. Wala namang malalaking alon sa Basco Port, ngunit nakaangat na ang bangka ng mga mangingisda bilang paghahanda sa bagyo. Sa Cagayan, inalerto na ang lahat ng MDRRMOs at assisting agencies sakaling tumama sa kalupaan ang bagyo. Makulimlim at nakararanas ng pagambon sa ilang bahagi ng lalawigan, kaya't binabantayan ang ilang bayan sa eastern portion mula sa pagguho ng lupa. May mga erosions, not necessarily landslides naman, dun sa mga loose areas like dyan sa part ng Tuaw, sa part ng Bagao, Gataran, and Gonzaga. Mga konting mga erosions because of this light to moderate rains. Nasa below normal pa ang major river at tributaries ng Cagayan River, ngunit patuloy ang monitoring ng autoridad. Sa Ilocos Sur, 1 linggo nang hindi pumalaot ang ilang mangingisda dahil sa naglalakihang alon dulot ng sama ng panahon. Kaya ang mangingisdang si Mang Eddie, sa pag-aayos ng fishing net ibinuhos ang oras imbes na makipagsapalaran sa laot. Kami nga pa rin, kasta nga nagyag bagyunta, baka madiskrasa ng ipay tao. Makulimlim at nakaranas ng bahagyang pag-ambon sa umaga, saka bumuhos ang ulan sa hapon. Nakataas ang no sailing policy at pinag-iingat ang mga nasa malapit sa katubigan at mountainous areas. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, class at elegance ng Kapuso artists, Sparkle Stars at iba pang personalities stand out sa GMA Gala 2024. Silipin sa report. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso stars in their black, white, and sparkling fits. Respetadong executives, pati anchors and reporters ng GMA Integrated News. Kabilang sa mga nagbukas ng programa, si Asia's Limitless star Julian San Jose na nag-flex ng kanyang vocal prowess at powerhouse dance moves ni Raver Cruz, Miguel Tan Felix at Rochelle Pangilinan. Present sa gala ang GMA Network executives sa pangunguna ni GMA President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Bukod sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng GMA Network, itinuturing din ang gala bilang Thanksgiving party para sa mga biyayang natanggap ng GMA Network. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Sina Kylie Padilla at David Licauco ang best dressed stars of the night. Young stars of the night sina Sofia Pablo at Allen Ansay.
The real-life couples na si Julie Ver, pati na ang Isagel duo, ang couples of the night. Korean oppa Kim Ji-soo got the Red Carpet Scene Stealer Award. Hall of Famers naman sina Alden Richards, Bea Alonzo, Dingdong Dantes, Marian Rivera, at Heart Evangelista. Nakuha naman ni Andrea Torres, Sanya Lopez, Barbie Forteza, Kailin Alcantara, Bianca Umali at Ruru Madrid ang Sparkle Choice Awards. Present din ang It's Showtime host, lead by Vice Ganda. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. Dumalo rin ang mga kilalang executives at personalidad mula sa larangan ng telebisyon, negosyo at gobyerno, kabilang si First Lady Luis Araneta Marcos. On its third year, beneficiary pa rin ng GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Itinurn over ang donation para makatulong sa students and educators across the country. Tinanggap ito ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog sa Mangaldan, Pangasinan, binabantayan ng MDRRMO. May ulat si Joan Punsoy. Nakataas sa red alert status ang pagbabantay ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa epekto ng bagyong Karina. Nakamonitor ang MDRRMO ng Mangaldan sa mga low-lying area bagamat wala pa namang naitatalang pagbaha sa ngayon. Kabilang sa maigpit na tinututukan ng MDRRMO ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog sa bayan. Yung Angalakan naman, pag malakas ang pag-ulan sa upstream po natin, babagsak din yan papunta sa Angalakan River. May mga water search and rescue o WASAR team na rin nakadeploy sa Angalakan River. Hindi na inirerekomenda ang pagligo sa ilog. High tide po ngayon kaya nakamonitor po kami. Tumataas po kasi yung tubig. Maminit na lang pwede para malalim itong tubig eh. Delikado. Activated na rin ang bawat barangay Disaster Risk Reduction and Management Office para i-monitor ang galaw ng bagyo at kaligtasan ng mga residente. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 47 anyos na lalaki nasagip sa pagkalunod habang naliligo sa dagat sa Curimaw, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa report ni CJ Turida. Nasagip sa pagkalunod ang 47 anyos na lalaki habang naliligo sa dagat sa Curimaw, Ilocos Norte noong Sabado, July 20. Ayon sa PNP Maritime, nagpunta sa dagat ang biktima kasama ang pamilya upang magpiknik. Bago ang pananghalian, naligo umano ang biktimang nakainom ng alak at nang siya'y tawagin para kumain, nakita siyang nakalutang at walang malay. Nagsagawa ng CPR sa biktima hanggang sa magkamalay. Dinala sa ospital at ngayon, maayos na ang lagay. Nagkuhanan ng video ang nagliyab na kawad ng kuryente sa Lawag City noong gabi ng Sabado, July 20. Napatigil ang ilang motorista dahil malapit lang ito sa gilid ng kalsada. Agad namang itinawag si Electric Cooperative para maayos ang nasunog na linya. Walang nasaktan sa insidente at inaalam pa ang sanhi ng sunog. Humambalang sa gitna ng kalsada ang delivery closed van matapos tumagilid sa bahagi ng Abra Ilocos Sur Road sa barangay Tangadan, San Quintin, Abra tanghali noong Sabado, July 20. Sa imbestigasyon ng PNP, galing ng Ilocos Sur ang closed van at papunta sana sa Bangged upang mag-deliver ng produkto nang mawalan ng preno. Sugatan ng driver, ligtas ang 3 pahinante. Dahil sa disgrasya, stranded ang ilang motorista ng mahigit 30 minuto. Nagtulong-tulong ang PNP, MDRRMO, BFP at mga opisyal ng barangay upang maibalik ang daloy ng trapiko. Naalis sa gitna ng kalsada ang closed van sa tulong ng payloader. Ayon sa pulisya, madalas mangyayari ang aksidente sa lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. Pagputol ng isang lalaki sa linya ng 10 CCTV unit sa isang barangay sa Dagupan City na hulikam. Tutukan sa report.
Sa CCTV footage, makikita ang pagdaan ng isang police patrol car sa bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Makikita ang paghila ng isang lalaki sa isang kable. Maya-maya pa, makikita ang pagsampa ng lalaki sa pader. Saka pinutol ang kable kung saan nakalinya ang 10 CCTV camera. Makikita ang paglawit ng ilang kable matapos putulin. Matapos ang ilang minuto, makikita ang pagdaan ng tricycle. Tumalon ng isang lalaki at agad na sumakay sa tricycle saka umalis. Maya-maya pa, bumalik ang tricycle sa huminto sa entrance gate ng sementeryo. Kita ang paglabas ng isang lalaki na tila may binubuhat papunta sa tricycle. Matapos ang ilang minuto, umalis na ang tricycle lulan ng 3 katao. Ayon sa barangay, sinadyang putulin ang linya ng CCTV upang hindi maaktuhan ang gagawing pagnanakaw ng 3 sospek. Sakto naman na hindi naapektuhan ng linya ng ilang CCTV at nakuhanan ng pagputol sa linya nito. Yun ang dapat nating tignan. Kasi kung makipapansin natin, nagtataka ko paano nila alam kung ano yung wirings ng CCTV namin dito. Patuloy na pinaghahanap ng barangay kung sino ang may-ari ng tricycle na ginamit sa umano'y pagnanakaw para matunton ang mga kawatan. Malaking tulong ang CCTV upang maaktuhan ang anumang insidente sa kalsada. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sa bisa ng isang mission order, sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isang private resort sa San Fernando City, La Union, kaugnay sa mga taong pinaghahanap dahil sa illegal pogo operations. Pero walang ibang nadatnan sa villa ang mga otoridad kundi ang isang lalaki na napag-alamang isang Chinese fugitive na matagal na wanted sa China. Sangkot daw siya sa hacking at pag-locate ng mga mabibiktima ng mga pogo operations. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang nahuling Chinese national para isailalim sa documentation at posibleng deportation. Hinahanap namin si suspended Mayor Alice Go at yung mga kasamahan niya. No? Dala-dala namin yung mission order sa kasamahang palad. Di na namin inabot yung subject namin. Pero may inabot kaming isang foreign national na nagngangalang Mr. Lin Guide. At siya pala ay isang wanted fugitive sa China. Bumagsak ang isang riprap sa bahagi ng Barangay Gabriela Silang sa Baguio City kaninang madaling araw, July 22. Posibleng lumambot ang lupa dahil sa nararanasang pag-ulan na dulot ng habagat. Wala namang nasaktan sa naturang insidente at inayos na rin ng City Engineering Office ang nasirang bahagi ng riprap dahil sa pinalakas na habagat dulot ng Bagyong Karina. Patay ang 4 na katao sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Cagayan at Ilocos Sur. Nakaalerto, Ivy Hernando. Nasawi sa pamamaril ang 2 magkamag-anak matapos pagbabarilin ng 2 sospek sa loob ng isang bar sa Barangay Tanza, Tuguegarao City, Cagayan, pasado alas 11 ng gabi, July 18. Nakilala ang mga biktima na sina Wendell Kilang, 58 anyos, at Edmar Kilang, 48 anyos, pawang taga Peña Blanca, Cagayan. Sospek sa pamamaril, sina Ryan Magay at Arvin Simangan alias Akong, na kapwa tumakas matapos ang insidente. Ngunit napag-alaman na nasawi si Simangan sa isang ospital. Inaalam pa ng kapulisan kung sino ang nakabaril kay Simangan. 5 basyo na kalibre 45 baril ang narecover sa crime scene. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima at maging ang PNP na tuloy ang investigasyon. Isang tama ng bala sa leeg ang ikinasawi ni Amado Yoro, 56 anyos, matapos barilin ng kanyang pamangkin na si Joal Yoro, 38 anyos, sa kanilang bakuran sa Barangay Ordan, Sinait, Ilocos Sur, July 18. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang pamamaril sa alitan ng apo ng biktima at anak ng sospek. Umawat ang sospek sa away ng mga bata na nauwi sa pagtatalo at pag-aaway din ng 2 nakatatanda. Ang biktima kumuha ng bolo habang ang sospek bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Napuno daw po siya sa palaging sasagutan nila. As of now, ma'am, wala pa naman po silang nababanggit na plano kasi ongoing pa naman po yung burol nung biktima po. Agad na naaresto ang sospek at narecover ang kalibre 38 baril. Wala pang parehong pahayag ang sospek at kaanak ng biktima. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Patahian ng uniforme at bentahan ng RTW uniforms, mabenta na ilang araw bago ang pasukan. Silipin sa report.
Dagsa na raw ang mga customer ni Florita upang magpatahi ng uniforme para sa nalalapit na pasukan. Ramdam daw niya ang pagsigla ng kanyang negosyo. Dati, mahina. Ngayon lang kasi piece to piece na. Nasa 650 hanggang 1,000 pesos ang kada set ng uniforme na ipatatahi. Kung sa mga ready-to-wear naman, naabot lamang sa 500 hanggang 750 pesos ang kada set. Ito rin ang dinarayo sa palengke ng bayan. 2 weeks lang umaarangkada na rin. Kukuha sila ng 2 set, tapos susunod na daw yung 2 set. Kasi po mas mura pa yung ready-to-wear kaysa yung pinapatahi po. Samantala, patuloy ang pag-iikot ng Department of Trade and Industry sa mga bentahan ng school supplies. Ayon sa tanggapan, wala pa naman silang nabibistong nananamantala sa presyo. Aasahan daw muli ang pagpapatupad ng programang Diskwento Caravan ng DTI katuwa ang mga product manufacturer. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Ponsoy, One North, Central Luzon. Mga kapuso, ngayong araw susubaybayan ng sambayan ng Pilipino ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano-ano na nga ba ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 2 taon at mga dapat pang gawin sa nalalabing 4 na taon ng Pangulo sa pwesto? Para bigyan tayo ng perspektibo sa naging performance ng PBBM administration, makakasama natin ang Political Science Professor at analyst na si Professor Mark Baliton. Professor, magandang araw po sa inyo at welcome sa One North Central Luzon. Yes, magandang araw din, Chris. Maraming salamat sa panayam na ito para ma-share natin ating points of view dito sa nakaraang 1 taon or 2 taon nga na paninilbihan ng ating Pangulo. Una po sa lahat, ano po ba ang importansya ng SONA ng Pangulo? Well, sa mandato ng ating konstitusyon, ang ating presidente is mandated na mag-deliver ng SONA para ma-update niya, kumbaga, no? Ang sambayan ng Pilipino kung ano na ang status ng bansang Pilipinas in terms of economy, politics, society, environment. So, ito'y obligasyon niya bilang isang Pangulo na bigyan tayo ng achievements niya at kung ano pa yung mga dapat niyang gawin. And Professor, in all fairness, ano na ba ang mga nagawa ng administrasyon ni PBBM, mga programa niya, especially dito po sa ating rehiyon? Sa rehiyon natin, alam naman natin na nagkaroon tayo ng agricultural crisis sa sugar, sa rice, and nakita naman natin na kahit papano binigyan niya ng solusyon nito, especially ng ating rehiyon dito sa Rehiyong 1, no? Ito isa sa mga agricultural centers ng bansang Pilipinas. Namigay sila ng mga binhi, nagpamigay ng mga lupain because of the Agrarian Reform Program. And this is one very good sign na ginawa ng ating Pangulo because nung siya'y tumakbo bilang presidente, itong pangako niya, bubuhayin niya muli ang buhay agrikultura dito sa Pilipinas. At ang rehiyon natin ang isa sa mga nakinabang dito. Marami po ang dismayado dahil ang pangako po nung una ay ibaba ang presyo ng bigas sa at least 20 to 25 pesos per kilo, pero hindi po ito natupad. Nga lang, meron po mga kadiwa na umiikot po sa buong Pilipinas para po ito iserve yung 29 pesos na per kilo ng bigas. Kailangang isipin natin na nung sinabi ng Pangulo yung kanyang pangako na pababain ang presyo ng bigas. So it's a gradual change. Natupad niya ito by selling itong mga produktong ito, bigas, sa mga kadiwa centers natin at 29 pesos. So sa atin, it's a continuous process. And I think that is yung focus ng ating Pangulo na mabigyan ng pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino 3 times a day by lowering the price of rice. And 29 pesos is not bad. Kayo po, Professor, ay nasa akademya, Anong masasabi niyo sa matatag curriculum? Sa akin, we have to test it na kung talagang ito effective. Kasi alam nyo, ang learning ng mga bata, it must be holistic, hindi lang siya nakafocus sa mga ilang bagay. So, ang ginagawa ng government, okay, baguhin natin ang curriculum, mag-focus tayo sa ilang mga aralin na maging aware ang mga Pilipino, estudyante sa isang bagay lamang. But we have to develop the student holistically para mas maging tinatawag natin silang global citizens. Needs improvement. Para sa akin lang, it needs improvement ng ating K-12 program. Siyempre, dapat matanong din natin yung naging performance ng PBBM administration sa security
Specifically itong usapin sa West Philippine Sea, Professor. Alam nyo, yung usapan sa West Philippine Sea, ang isa sa magandang nagawa ng ating Pangulo is binigyan niya ng emphasis yung ating foreign policy at yung ating relationship with the United States. Alam naman natin, let's be honest about it, that the United States is a big help when you talk of internal and external security natin. So, it is one way na redefine ng ating Pangulong Marcos yung ating foreign policy at saka diplomatic policies dito sa usapin sa West Philippine Sea. And the President should watch out and be more vigilant sa mga nangyayari. Mag-focus siya on, yun nga, yung mga pinag-usapan natin, on peace and order, maybe pag-ibayuhin pa yung sa agrikultura, para tumaas pa yung grado niya. And by the end of his term at na-fulfill niya yung mga promises niya, then we could say that he has done his best as the leader of our country. Mga kapuso, isang political science professor at political analyst, si Professor Mark Baliton. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. And we hope to share more points of view sa ating mga kababayan dito sa usaping politika na dapat natin pagtuunan ng pansin. Maraming salamat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kaugnay pa rin sa bagyong Karina, sa lalawigan ng Aurora, mga rescue equipment at first aid kit ang inihanda ng kasiguran MDRRMO dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Bagamat nakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa lalawigan, posible ring makaapekto ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Nakamonitor din ang ahensya sa banta ng baha o landslide. Sa Cagayan naman, dahil sa nararanasang pag-ulan dulot ng bagyong Karina, inalerto ang mga residenteng malapit sa tabing dagat at mga mangingisda gaya sa coastal areas ng Santa Ana, Cagayan. Ang ilang mangingisda maagang itinaas ang kanilang mga bangka sa Pampang. Patuloy din ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Cagayan, sa posibleng epekto ng bagyo sa probinsya. Sa paparating na pasukan, tiniyak ng Public Order Safety Office ang kanilang kahandaan sa pagbabantay sa trapiko at magiging sitwasyon sa pagdagsa ng mga estudyante sa pagbabalik eskwela sa Dagupan City. Sinimulan na rin ang pag-iikot sa mga entry at exit points ng lungsod at mga pangunahing kalsada malapit sa mga paaralan para mapaghandaan ang posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon pa sa Public Order Safety Office, magtatalaga sila ng traffic enforcer sa bawat paaralan sa lungsod. Pasukan na, yung mga motorista dyan, kung makikita ng mga signboard natin na no parking o ano man ang signboard na nandyan, ay tayo umano na lang po sumunod at para hindi tayo matikitan. Mga kapuso, tara na tikman ang tamis ng tagumpay at inspirasyon na handog ng sweets producer sa Sasmuan, Pampanga. Tunghayan sa report. Ang bayan ng Sasmuan sa Pampanga, hindi lang sagana sa yamang tubig at pagkain. Kilala rin ito sa sweet treats. Kapag pastillas at samut-saring sweet treats ang pinag-uusapan, kilala riyan si Lucia mula sa Sasmuan, na mahigit 2 dekada nang gumagawa ng delicacies sa Pampanga. Mula sa pagiging empleyado ng gobyerno, ipinagpatuloy niya ang pag-aaruga at pagsisilbi sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay sa mga kapampangan sa kanilang mga pagawaan. Sabi ko, mas makakatulong ako sa pamilya ko at sa mga ibang tao kung business ang papasukin ko. So mahilig akong magluto, kaya pinasukan ko yung business na ito. Ayon kay Lucia, maging siya ay duman din sa hamon ng buhay bago nakamit ang tagumpay. Naranasan ko rin naman yung nahirapan din kami sa buhay. Sabi ko, gusto ko dadating yung araw kaming magkakapatid, hindi na kami maghihirap, makakatulong tong negosyo na to. Yun ang aking yun ang nasa isip ko na makatulong ito sa pamilya. Ngayon, hindi lang sa Pampanga natitikman at nalalasahan ang galing ng mga kapampangan, kundi sa buong bansa. Mula sa pastillas na may iba't ibang flavors, tarts, assorted pastries at cashew marzipan na first in the Philippines, ang mga produkto nila Lucia ay paalala sa bawat isa
na dumaan man sa pait ng buhay, kung may pagpupursigi at tiwala sa sarili, ay matitikman din ang tamis ng tagumpay. Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.